So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano bumuo ng Megaminx. So ito, ang tawag dito ay isang 3x3 Megaminx. So bago natin buuin, guluhin muna natin. So, let's G. So, since ituturo ko pa lang naman, start natin sa white. Kasi doon natin almost laging ini-start. So, actually, same lang siya kung paano buuin yung 3x3. Doon sa second layer ng 3x3. So, kung alam niyo yun, mas madali nyo mabubuo tong Megaminx. So, ngayon, tignan nyo muna kung paano ko siya bubuuin. So, sa una, yung white, unahin natin to. Tapos, sure natin na correct yung 5 sides niya. So, si kunwari to green. Green, white. Punta natin siya dito. So, ilapit lang natin. So, ayan. Nakikita nyo, green, white. So, ganun lang din yung gagawin natin sa ibang colors. So, ayan. Tama na yung middle nila. So, white, violet, white, yellow, green, white, blue, white, red, and white, green. So, ngayon, corners naman. So, ganito siya. Dito, nakikita nyo, green, violet, white. So, punta natin siya dito. Yan lang. So, ayan. Ganun lang din gagawin natin sa iba. So, dito sa first layer natin, yung middle size na ilagay na lahat. So, ayan. Tama na siya. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin, pag nabuo na to, dito naman sa corners nila. So, ito na tong mga to. So, start na natin. Unahin natin dito sa violet, green. Hanapin nyo siya, tapos ilapit nyo lang doon.
So, ngayon, dalawa na yung side na nabuo natin. So, dito naman tayo sa next niya. So, ito naman bubuin natin. So, ayan. Tatlong sides na yung color. So, ulit-ulitin lang natin siya hanggang mabuo natin tong first layer ng Megaminx. So, let's G. Kapag ganito, so, kailangan natin siyang ilipat dito, di ba? Kailangan nyo din itong malaman bukod sa knowledge natin dun sa pagbuo ng 3x3 second layer, bukod pa ito dun. So, ganito siya para malipat natin siya dito. So, bale right to, so right tayo. Ito yung gagawin natin. So, F, sundan nyo lang ako. L, F, F, L prime, F prime. So, as you can see, wala na yung pink red dito. So, ayun na siya. Nalipat na natin at nailagay na natin sa tamang pwesto. So, kapag na-encounter nyo ulit yun, ganun lang ulit yung gagawin. Ilalagay ko dito sa video yung para din sa left. Para kapag na-encounter nyo yun, alam nyo yung gagawin nyo. So guys, as you can see, buo na yung first layer natin. So, ito yung first layer natin. So, ito yung first layer natin. So, blue, red, green, violet, and yellow-orange. Tapos yung base natin white. So, ayan ang gagawin natin. Pag nabuo natin itong first layer, itaob natin. Tapos punta tayo dito sa second layer. So, ito yung kailangan natin susunod na buuin bago tayo pumunta sa top layer or yung last layer natin. So,
So, same process lang kung paano binuo tong first layer, ganun din bubuin yung second layer ng Megaminx. So, ganun lang ulit siya. So, start natin buuin yung second layer. So, let's go. Actually guys, mas madaling buuin tong second layer kaysa yung first layer eh. Kasi mas konti na lang yung colors na meron. So first layer yun talaga yung pampatagal sa pagbuo ng Megaminx eh. Medyo malalayo din kasing agwat ng mga kulay. Well, based on my own opinion lang naman guys. So, ayan. So, ngayon, bubuin na natin yung top layer. So, yung process niya, almost the same lang dun sa 3x3 Rubik's Cube. However, meron siyang pagkakaiba ng konti. So, dito, so ganito yung itsura ng top layer natin. So, ganito siya. Ang bakante niya is dito, tapos dito. Actually, meron dalawang case dito. Kapag ang bakante, dito at dito, isang case yon. So, tandaan nyo, dito yung isang case, ito yung dalawang bakante. Pero, yung pangalawang case, ang bakante naman ay dito at dito. So, meron siyang napagitnaan na isa. So, yung unang case, dito, itong dalawang to, tapos yung second case is dito. Meron siyang napagitnaan na isa yung para dun sa second case. So, since ganito yung case natin, case 1, ito yung gagawin natin. Case 1 yan. So, harap nyo lang to. Ito yung gagalawin nyo itong nasa harap nyo. Tapos, gawin nyo to. So, F, Q, R, Q prime, R prime, F prime. So, ngayon kung nakikita ninyo, kumpleto na yung 5 star sa taas. Magkakakulay na yung 5 star. So, ngayon ang gagawin natin, i-align natin to para maging katugma niya yung mga kulay. So as you can see, meron pang hindi na-align. So, sa na-align na to, dito tayo sa left side niya, tapos gawin natin yung ginagawa natin sa 3x3 na process. At sasabihin ko sa inyo yung pagkakaiba mamaya. So, ganito siya. Ayan. Kung ganun yung ginagawa sa 3x3 Rubik's Cube, ganito naman sa 3x3 Megaminx. Dadagdagan nyo ng isa. Saka nyo. Ganun. So, ayan. Magkakakulay na yung middle dito sa may second layer. Ngayon, corners na tayo. L prime, Q, 2, R, U prime na dalawang beses, L, U2, R prime, tapos U prime na dalawang beses. Ngayon naman, gawin natin to. So, R, U prime dalawang beses, L prime, wait. L prime, Q2, R prime, Q prime 2 times, L, Q2. So, ulitin natin. R, 2 times,
So, ayan. Tatlo na yung tamang corners natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, tama na rin itong dalawang corners natin. Pero, baliktad siya. So, baliktad siya. Imbis na dito yung white, peach. Imbis na dito yung peach, so, andito siya. Imbis na yung light blue, nandito siya. So, kung nakita nyo, tama na sana, kaso na-jumble lang. Ngayon, para mabuto, i-remember nyo yung process kung paano i-jumble yung namaling piece sa corners ng top layer sa 3x3 Rubik's Cube. So, same process lang talaga siya dito. Wala siyang pinagkaiba. So, kung di nyo maalala, ganito siya. So, huwag kayong titigil hanggat natama natin yung piece. Ngayon, nabuo na natin yung gray. Ang kailangan natin naggawin, since ito na lang yung di nabuo, ilipat natin siya dito. Tapos, yun naman ulit yung gawin natin dito. So, huwag kayong titigil ulit hanggat di natin natama yung piece. So, ayan, natama na natin. So, itama na lang din natin. And ayan, buo na ang Megaminx natin. So, ito na yung nabuong Megaminx.